Matapos ang introduksyon sa apat na death row inmates na magiging kalaban ng ating mga bida, sisimulan na natin ang review ng Sakamoto Days Chapter 38. Dito masasaksihan natin ang matitinding kakayahan ng mga death row inmates pati na rin ang pagkilos ng order, kung saan ipapakita ang lakas ng isang legendary order member. Ako si Mr. Ineme at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang flashback. Ipinapakita rito na sinabi ni Huatang kay Sakamoto na siya na ang bahala sa kanilang master na si Lu, habang si Huatang naman ay magpapatuloy sa pag-iimbestiga tungkol kay X o kilala rin bilang Slur. Binalaan din ni Huatang si Sakamoto na mag-ingat sila sa pakikipag-ugnayan at mas mabuting umalis na agad bago pa maging delikado ang sitwasyon. Pagbalik sa kasalukuyan, napag-usapan ng grupo ang kanilang susunod na hakbang, mag-gather ng impormasyon tungkol sa mga death row inmates, kaya pumunta sila sa isang video rental shop para maghanap ng mga records at detalye. Pagpasok nila, binati sila ng mga staff at tinanong kung anong impormasyon ang hinahanap. Sabi ni Sakamoto, gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa mga death row inmates na nagatakas kamakailan. Agad silang dinala ng staff sa psycho-horror section ng shop. Nabigla si Shin sa dami ng mga videotapes na puro R-rated. Biro pa niya, baka kailangan nilang panoorin lahat para makakuha ng impormasyon. Si Lu naman medyo kinakabahan at tinanong kung pwede ba niyang ipikit ang mga mata kung masyadong nakakatakot ang mga eksena. Samantala, sa isang assassin agency, makikita ang mga bangkay ng ilang biktima. Isang lalaking buhay pa ang nagmamakaawa. Tinatanong kung bakit siya tinatarget at sino ang pumatay sa kanyang mga kasamahan. Lumapit sa kanya si Dump, isa sa mga death row inmates. Sabi ni Dump, "Natakot ka ba?" Sabay yakap ang lalaki at tinawag nitong adorable. Bago pa matapos ang usapan, sinundan pa niya ng, "Mahal kita." Pero agad niyang tinapos ang buhay nito. Lumabas mula sa kanyang katawan ang mga matutulis na bagay na diretsyong tumusok sa katawan ng lalaki. Pagkamatay ng biktima, sabi ni Dump, kanina lang ay cute daw itong tignan pero ngayon ay napakapangit na. Ayon kay Dump, nagiging cute daw ang tao sa sandaling maramdaman nila ang matinding takot bago mamatay. Sa tuwing nakikita niya ang ganong ekspresyon, na-excite siya ng husto hanggang sa hindi niya mapigilan ng sarili at mapatay ang tao. Sa puntong ito, 3 ng tao mula sa list ang napatay ni Dump. Kasunod ng mga pangyayari, sa isang apartment makikita ang isang lalaking abala sa paghahanda para sa kanyang assassination assignment para sa susunod na araw. Habang nakafocus siya sa gamit niya, bigla siyang tinutukan ng baril ng isang di kilalang tao at natanong, "Sino ka?" Ngulit sa isang iglap, naputol ang baril na hawak niya at kasunod nito, buong katawan niya ay napira-piraso. Ang pumasok pala sa apartment ay walang iba kundi Apart. Malamig niyang sinabi, "Excuse me po, kailangan ko po kayong i-disable." Matapos na tayo ng lalaki, sinabi pa niya Apart na magkakaroon na rin ng silbi ang lalaking ito para sa kanya. Para sa kanya, mas mahalaga raw talaga ang kung ano ang nasa loob ng tao. Pinagdugtong-dugtong niya ang parte ng katawan ng lalaki at tinignan ng paligid ng apartment. Namangha siya kung gaano ka-organized ng lugar, pero napansin niya na may nawawalang volume ng manga sa shelf, ang volume 7. Dahil dito, nabadtrip ang Apart at agad lumabas para bumili ng kulang na manga. Pagbalik niya, inilagay niya ito sa shelf ng apartment parang walang nangyaring karumal-dumal na krimen. Sobrang satisfied siya, sabay sabing, "Ayos na, perfection." Ayon sa impormasyon, isa lang hamang lalaki ito sa mga target na nasa listahan at matagumpay nang na-eliminate ni Apart. Samantala, sa isang group chat, makikita ang 4 na death row inmates na kalukuyan nag-uurat ng kanilang progreso. Sabi ni Dam, 3 birang targets na raw ang napatay niya mula sa listahan. Si Apart naman, isang birang target ang natumba niya. Sabi ni Slur's assassin son, ang bilis daw ng kasamahan niya. Alam niyang medyo matagal-tagal na simula nung binigay ang misyon pero mas ginaganahan na sila ngayon. Ayon kay So, habang nakahiga lang siya at naglalag ng beta, mahalaga raw na huwag maging impatient dahil unattractive daw ito. Tinanong pa siya ng babaeng katabi niya kung nagtatrabaho siya. Sabi ni So, hindi, matulog ka na. Dagdag pa niya, masasayang lang daw ang lahat kung hindi nila aalamin ang personalidad ng kanilang target, ang past nito at ang mga interesting na nangyari sa buhay nito. Para kay So, ang pinakamasarap na bahagi ay makita mismo ang huling sandali ng target, lalo na kung alam niya ang lahat ng detalye tungkol dito. Habang sinasabi niya ito, ipinakita sa panel na tinitignan niya ngayon ang impormasyon ni Sakamoto na isang B+ rank at ayon sa datos, wala pang isang target mula sa listahan ang napatay ni So.
Sa sumunod na panel, makikita ang mga bangkay na hugis bola, mga pinatay ni Minimalist. Ayon sa kanya, gusto pa daw siya ng mas marami at kailangan niyang makahanap ng paraan para mas satisfy ang sarili. Para magawa ito, dapat daw ay makahanap siya ng isang S-rank target. Sa mayon, 15 na sa listahan ng mga target ang napatay ni Minimalist. Paglipat ng eksena, sa isang sasakyan ay maririnig ang boses ni Shishiba na sinasabing may mga sketchy daw na taong nagwawala sa paligid nila. Tinanong ni Nagumo kung totoo yun, sabay banggit na natatakot siya sa mga masasumang tao. Sagot naman ni Hyo na hindi naman siya mukhang takot, sa halip ang kulpa daw katignan ni Nagumo habang nagdadrive. Maya-maya, muntik mahulog sa upuan ang matandang pasahero kaya pinagalitan siya ni Osaragi na nagbiro pa na mag-ingat dahil may matandang sakay sila. Humingi naman ng paumanhin si Osaragi pero sinabihan pa rin siya ni Shishiba na ilagay mong 2 kamay sa manibela. Nagpatuloy ang usapan. Ayon kay Hyo, sino bang may pakialam kung may mga death row inmates na gumagalaw? Kahit sino daw na pumasok sa kanilang kuta ay siguradong mamamatay. Napangiti si Nagumo at sinabing ang linyang iyon ay eksaktong sinabi rin ng isang karakter sa palabas na natanood niya kahapon. Isa pang karakter na namatay agad. Sinubukan ni Shishiba na hindi nang iprovoke si Nagumo pero tila wala namang nakitang mali si Nagumo sa sinabi niya. Sinabihan ni Shishiba na mag-signal light sila at sagot naman ito na ginagawa na niya ito. Dagdag pa ni Shishiba, kahit balaw daw ang mga death row inmates na yun, mga amateur pa rin sila. Nagtaka siya kung ano bang iniisip ni Slur na siyang nag-hire sa kanila. Sagot ni Osaragi, walang ethics at konsensya si Slur, walang preno pagdating sa pagpatay, kaya mas challenging kalabanin si Slur. Tumawa si Shishiba at sinabing ganun din naman si Osaragi pero depense niya, may preno pa rin siya. Biglang dumaan ang isang langaw sa harapan ng matandang sakay nila. Agad silang naalarma at pinagpawisan habang si Shishiba ay sumigaw kay Osaragi na ibabahang ulo niya. Dahan-dahang binunot ng matanda na ngayon ay nakilala bilang Takamura, isang order member, ang kanyang katana at hinati sa isang iglap ang langaw na naging dahilan para tuluyang mahiwa ang buhong ibabaw ng sasakyan. Nagulat sina Nagumo at Shishiba sa nangyari pero si Osaragi ay nanatiling focus sa pagmamaneho. Tanggang na ang bubong ng sasakyan nila at biro ni Nagumo na may isa palang mamamatay tao sa grupo nila na walang preno. Mas malala pa nga daw dahil parang laging naka full speed. Makikita rin na nahati ang 2 poste sa kalsada gawa ng isang hiwa mula kay Takamura bago niya ibinalik ang espada sa scabbard. Tinanong ni Hyo kung ilan ba ang makakaharap nila. Ayon kay Shishiba, 4 ang kalaban pero mukhang hindi siya masisiyahan kung less than 1 target lang ang matatapat sa kanya. Magaya naman si Osaragi na kumain muna sila ng pork cutlets para pamaswerte pero umilin si Shishiba at sinabing balik na naman ito sa pamahiin niya. Matapos ang eksenan iyon, balik naman tayo kay Sakamoto. Makikitang si Sakamoto ay nakatubog habang nanonood ng pelikulang nirent nila. Sabi ni Shin, nakatulog niya siya habang si Lu naman ay patuloy na nanonood at kumakain. Ayon sa kanya, isa lang pala itong gore movie at wala masyadong nakakatakot taliwad sa inaasahan niya. Samantala, kumikilos na ang order upang habulin ng 4 na death row inmates. Sa kampo naman ng mga death row inmates, nagsimula nang silang isa-isang patayin ng mga taong nasa kanilang listahan. Kaya talagang aabangan ng mga susunod na mangyayari sa darating na chapter dahil masisilyan na natin ang pagsisimula ng mainit na sagupaan para sa pagitan ng ating mga bida at isa sa mga death row inmates, isang labanan na siguradong puno ng matinding aksyon. Kaya tutok lang dahil dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat. Ako si Mr. Anime at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.